Good day mga katupa, JR here, the Shifting Gear, and welcome to my channel. Ngayon po mga katupa, kasama po natin si Boss Madam. Yan po, nagbiyahe po kami from Manawag, Pangasinan to Moncada, Tarlac po. At gamit po natin si Aerox po ni Brady. Naalala nyo po mga katupa, last year, ito po yung nireview po natin na binili ni Kuya na nagamit po niya. At subukan nga po natin sa long ride kung maganda nga po bang performance nito. Kasi after 1 year, tignan natin kung ano po yung binago or maganda pa rin po ba ang motor na ito. Kung pang matagalan po ba ang motor na ito mga katupang scooter na ito. Kaya tara po, samahan nyo po kami. Pabalik po ng Pangasinan. Hindi ko lang po binidyo po mga katupa yung kanina madaling araw kasi madilim pa po. Kaya ito po, i-video natin. Tingnan natin kung ano yung magiging performance ng Aerox na ito. Kaya tara po, samahan niyo po kami muli mga katupa. Thank you. At ayan nga po mga katupa, hindi ko napansin, iba palang memory card ang nakasalpak doon sa ating action cam. Kaya hindi po pala nagpi-play. Yan po, nandito po tayo ngayon sa bayan ng San Manuel, Tarlac po mga katupa. At pauwi na po tayo ng Manawag. So ayan po, based po sa experience natin mga katupa. Noon po kasing ginagamit po natin itong Aerox na to ni Kuya, nasa break-in period, kaya hindi po natin muna napapatakbo ng mabilis. Limited lang po yung speed. Ngayon lang po natin masusubukan kung maganda po ba ang arangkada nito. So far, napansin ko maganda. Isa lang po ang napuna ko lang po dito sa Aerox na ito. Siyempre po, hindi naman po lahat ng motor perfecto mga katupa. Mayroon at mayroon din mga downside kumbaga. Ang naging problema lang po ni Aerox is yung suspension po niya. Medyo ngayon po kasi nagpalit ng suspension si Kuya na aftermarket. Ipapakita ko po sa video mamaya. Nagpalit po siya ng suspension. Saka nung pagkabili po pala niya, medyo matagtag sa harap kasi kulang daw po yung nilagay na ano mga katupa, nung tawag dito yung fork oil, suspension oil po yata, o gear oil ang tawag doon. Ang galing mo talaga, bright ka. Medyo kulang po ng konti kaya matagtag daw po. Napansin ko naman po nung nilagyan na ng fork oil, gumanda po yung suspension niya. May part lang na medyo matagtag pag nalulubak, which is alam ko normal naman po sa isang scooter mga katupa. Yan po, magagas po tayo. Unleaded po boss, full tank. Ay, sumubra ng piso. Thank you. Dalawang bar na lang po nung hiniram namin. So from Moncada, Tarlac to Manawag, tinignan ko po sa Google, doon sa rota po namin, is nasa almost 50 kilometers po, one way. Kaya 100 kilometers back and forth.
Pag alis po namin, 2 bar. As pagdating namin ng Tarlac po mga katupa sa Mungkada, sa bahay nila Mrs., 1 bar lang ang nabawas. So compare sa kay Tarsier po, na gamit po natin na big bike, malaking tipid po ang paggamit ng Aerox. Sa ano po pala, sabi po doon kay Utol, doon sa T-post na issue po ng Aerox 2020, nagpalagay po siya ng front fender extension po mga katupa para hindi natatalsikan ng tubig. Kasi yun po yung nagiging issue mga katupa, dahil pag natatalsikan ng tubig daw po yung T-post po natin, kinakalawang po, nagpuputik at kinakalawang yung T-post po nito. Kaya doon daw po ang isang reason kung bakit kinakalawang at nasisira po yung T-post ng mga Aerox. Sa suspension po sa likod, yan nga po, tulad ng nasabi ko po kanina, nagpalit na po ng back, yung rear suspension po, sorry po, rear suspension mga katupa ng Aerox na to. Pero sakay ko po si Boss Madam ngayon mga katupa, yan po hindi naman po magalaw. Yan, tumatakbo po kami ng 90 plus. Hindi naman po ganun kalakas yung vibration po mga katupa. Yung response po ng throttle niya mga katupa, maganda rin. Konting pitik, sumisibat na rin po. Siguro nasa ano na rin po, adjustment o kaya sa diskarte din po siguro ng pagra-ride. Pero malakas po ang hatak din. Yun lang, pag mabilis na medyo magalaw ang manibela. Siguro po dahil nasanay tayo kay Tarsier na kahit medyo mabilis ng konti, hindi matagtag. Pero napapansin ko sa likod, si Boss Madam naka-relax naman po siya dahil medyo upright po kasi ang position ni Aerox mga katupa. Medyo nakasandal po sa likuran ko si Boss Madam at nag-enjoy naman po sa pagsa-sightseeing mga katupa ang ating backride, ang ating OBR. Saka yun po, nung nag 1 bar na po ito, pinakargahan po namin 170 pesos lang po yung nailagay namin na unleaded po na gasolina. So tipid pa rin po kasi pagdating namin pag uwi namin ng Manawag, less than ano lang pong matatanggal dito, baka 1 bar lang o 2 bar lang ang matatanggal na yung pagbawas po niya dito sa fuel gauge po mga katupa. Okay na po. Mungkada lang sir, pauwi na po kaming Manawag. Nag-report lang sa school si Mrs. Opo. Thank you sir. May checkpoint pa rin po mga katupa. Baka sa mga katupa natin dyan, akala nila wala na pong checkpoint sa mga borderline, sa mga border ng mga probinsya. Meron pa rin po. At saludo pa rin po tayo sa ating mga kapulisan dahil security pa rin po natin ang kanilang iniisip mga katupa. Saludo po sa inyo, saludo po ako sa inyo mga katupa po natin dyan ng mga pulis, mga frontliners po mga katupa. At ginagawa pa rin po ninyo ang inyong tungkulin bilang alagad ng batas. Galing ha? Kaya palakpakan naman dyan mga katupa. Yan, nakalagpas na tayo sa border sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. Dito na po tayo sa Rosales. Pero sa ano po niya, performance, wala po akong masabi. Maganda, kaya po pala maraming tumatangkilik ng Aerox.
Ito po, malapit na tayo sa mga part na matraffic. Tignan natin kung madali po bang isingit si Aerox mga katupa. Ang Aerox po kasi medyo malapad, kaya sabi po nila medyo mahirap isingit sa mga traffic. Pero magaan naman po kahit po malapad mga katupa, magaan naman pong i-drive. Kaya manageable pa rin po yung pagsingit sa traffic. Pagdating sa traffic, relax pa rin po kasi unang-una, scooter po ito, automatic, hindi na tayo pumipigan ng clutch. Unlike ni Tarsier, pag gantong traffic, syempre tatansyahin po natin yung clutch. Kaya po pala namin nagamit itong si Aerox mga katupa, dahil si Tarsier naka-confine ngayon. Nasa shop po, nasa talyer ni Tatay Ben. Shout out po Tatay Ben. Pinapaayos po natin yung, pinapakondisyon po natin si Tarsier dahil medyo nag-i-slide na po yung kanyang clutch lining, at yung sprocket po niya medyo natagtag na po. Ayun, natagtag, yan tuloy. Medyo pudpud na po yung sprocket po niya sa harap. Medyo mahirap pong hanapan ng sprocket na stock po niya. Kaya may ginawa na naman po si Tatay Ben na conversion mga katupa. Kaya salamat po muli Tatay Ben, at inaayos mo si Tarsier para gumanda po muli yung takbo po niya. Yan po, subukan nating sumingit. Yahoo! Thank you. Pag nasanay po kasi kayo sa underbone o mas maliit na, mas manipis po pala na motor, maninibago po kayo. Pero ang gustong gusto ko po dito sa Aerox na to, sa mga ganitong scooter malalapad ang gulong, hindi po magalaw. Masarap pong i-banking ang mga ganitong klase ng scooter. Malapad yung gulong, makapit po, maganda yung friction ng gulong natin, at saka hindi magalaw. At saka ang natutunan po namin, sinabihan po si Utol, si Brady ng mekaniko po, na every 12,000 kilometers na tinakbo po ng ating motorsiklo, kailangan ipa-FI cleaning po natin. Palinisan po natin yung fuel injection FI. Papalinisan po natin daw po yun dahil yung 12,000 kilometers na tinakbo niya, meron at merong mga dumi ng gasolina na kumakapit po doon sa ano natin, parang pinaka-carburetor nito. Kasi electronic system na po ito. Yun lang po ang ginawang maintenance ni Utol. Tsaka every 1,500 I think or 2,000 kilometers na tinatakbo po nito, change oil po si kuya. Hindi ko lang alam kung anong langis ang ginagamit niya, pero pagkakaalam ko either semi-synthetic or fully synthetic po yung nilalagay po niya mga katupa. Narito na po tayo sa bayan ng Villasis. Siguro mga katupa, pag bibigyan tayong pagkakataon ni Lord na makabili ng scooter, kung sakasakali po lulooban ni Lord, maganda rin po itong Aerox o kaya NMAX po. Bukod sa ang hindi naman po sa ano kasi kahit po Yamaha user din po tayo mga katupa, Yamaha po si Tarsier, iba po kasi ang quality rin po ng Yamaha. At saka marami pong mga aftermarket na mga parts po ang mga ganitong klaseng motorsiklo. Kahit saan po tayo pumuntang mga shop, motorcycle shop, marami pong mga mabibiling aftermarket parts po nito, mga accessories. Kaya hindi po problemahin ang paghanap ng mga piyesa po nito. Okay, itong truck instead na keep distance, nakalagay social distancing. Nice. Sa mga katupa po dyan, wag pa rin po tayong masyadong nakikipagkumpol sa maraming tao.
dahil laganap pa rin po ang virus na kinakaharap po natin. Kaya observe pa rin po natin mga katupa ang social distancing. Hindi po dahil sa nagseselan po tayo, para rin po sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Kung hindi man lang po yung sarili po natin ang iniisip natin, isipin po natin yung mga pamilya natin na uuwian natin po mga katupa. Pag may mga pamilya po tayo na mga senior citizen, may mga pamilya po tayo na mga baby, mga bata, syempre po mga yan po, medyo mahina pa po yung kanilang mga immune system. Kaya kailangan isipin din natin yung kapakanan po nila mga katupa. Huwag po tayong maging makasarili. Kaya hanggat maaari po, kung kaya po nating iwasan yung pakikipagkumpol sa maraming tao, iwasan po natin. Shout out nga po pala dun sa bayan ng San Manuel. Humiram po kami nung pangtanggal ng micro SD ng aming action cam. Naiwan ko po kasi kanina, hindi ko na salpak yung isang micro SD po natin na mas malaking memory. Kaya buti na lang po at pinahiram po tayo. Shout out po sa inyo at maraming salamat po. So ayan po mga katupa, ang masasabi ko lang po sa scooter na ito, maganda, napakaganda ng performance at saka tipid din po sa gas. Siguro dahil nasanay po kami sa inline 4 na medyo may katakawan po sa gas at saka old model na rin po yung gamit natin. Ang scooter na ito po, tignan nyo, from San Manuel Tarlac gas station po hanggang dito sa Urdaneta City, papunta na po kaming Manawag niyan. Kung makikita nyo po, halos hindi nabawasan yung gauge po niya mga katupa. Nakakala natin malaking scooter, medyo matakaw, pero hindi po pala mga katupa. Matipid din po ang motorsiklong ito. Kaya kung sakali nga po, tulad ng sinabi ko kanina, pagbibigyan pa po tayo ng pagkakataon na
magkaroon ng ganitong motor, scooter. Ito po ang isa din po na pipiliin ko po mga katupa. Isa din po ito sa choice ko. At saka yung NMAX po. Sulit na sulit gamitin. Komportable po tayong gamitin ito mga katupa. Si Boss Madam hindi man po nagreklamo yan na sumakit ang likod. Ang ano lang po niya, medyo matagtag lang ng konti. Pero tolerable naman po mga katupa. Kaya yan po mga katupa. Dito ko na lang puputulin yung ating munting video. Maraming salamat pong muli mga katupa sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. Thank you so much po sa mga solid po na mga supporter po natin dyan ng mga katupa. Sa mga katupa po dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share po sa ating channel, The Shifting Gear po mga katupa. At lagi po ninyong tatandaan, madalas ko pong sinasabi po sa inyo mga katupa, na pray first before you ride mga katupa. God bless po mga katupa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ride safe, keep safe. God bless po. Paalam.